Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan, ang iyong pagka-Diyos at pagka-Panginoon sa aming mga buhay. Aming mga buhay ay nakadepende sa iyo. Ikaw ang kailangan namin upang mabuo namin sa buhay namin ang disiplinang pang-Kristiyano, ang pag-iisip at pamumuhay na ayon sa iyong salita, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kung wala ang iyong banal na Espiritu, ay wala po kami magagawa na anuman. At kung wala ang Panginoong Hesukristo na tagapamagitan at nag-iingat ng aming pananampalataya at humahawak sa amin dito sa lupa, alam namin na kami mapapalayo sa iyo. Sa dami ng aming kahinaan at sa dami ng aming pinaglalaban ng tukso, O Diyos, ngayong umaga ay kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Makita po namin kung gaano kaimportante ang pagkasaserdote ni Kristo sa aming mga buhay. Ihanda mo ang aming mga puso sa mga katotohanan ng aming maririnig. Makita namin ang kalinawan ng iyong salita sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot dalangin. Humihingi kami, O Diyos, ng malinis na puso, ng malambot na puso, at tuwid na espiritu. Gawaan mo kami, Panginoon Diyos, ng pusong mapagsamba ngayong umaga. At patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hebrews chapter 5, verse 1 hanggang verse 14. At pagkatapos itutuloy natin sa chapter 6, verse 1 hanggang 12. Papasok tayo sa ikatlong bahagi ng Hebrews, ang patungkol sa kahigitan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga saserdote sa lupa. Sapagkat bawat dakilang saserdote, palibhas ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis ng may kaamuan sa mga di nakakaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao kundi naman sa kanyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din naman si Kristo ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaon sa kanya ay nagsabi, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay naging anak ngayon." Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtason ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinanganlan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin. At mahirap naming saysayin, palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig.
Sapagkat nang kayo'y nangarapat ng maging mga guro dahil sa inyong kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag na nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Nang aral na tungkol sa paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay tinatakwil at malapit sa sumpa, at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad tayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng pangako. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang ating focus ngayong umaga ay ang karapatan ng Panginoong Hesukristo na maging saserdote. Sa buhay ng sinaunang Israel, walang mas higit sa kahalagahan ng isang saserdote, lalo na ang dakilang saserdote. Para sa kanila, hindi lang ito isang relihiyosong titulo. Ito ang puso ng kanilang ugnayan sa Diyos. Wala pang mga hari, meron ng saserdotes. Ang saserdote ang lumalapit sa Diyos para sa bayan at lumalapit sa bayan dala ang pagpapala ng Diyos. Nagsimula ito sa panahon ni Moises, nang mismo ang Diyos ang pumili kay Aaron at sa kanyang mga anak upang magsilbi sa kanya. Ngunit kakaiba ang tungkulin ng dakilang saserdote. Siya lamang ang maaaring pumasok sa kabanal-banalang dako. At iyon ay isang beses lang sa isang taon sa araw ng pagtubos, Day of Atonement, sa Hebreo, Yom Kippur. Sa araw na iyon, dala niya ang dugo ng handog upang ipanalangin ang kapatawaran ng kasalanan ng buong bayan. Siya rin ang nangunguna sa mga seremonya, naglilinis ng bayan ayon sa batas at nagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos. Sa lipunan ng Israel, magkaugnay ang relihiyon at pamahalaan. Ang mga saserdote ang parang spiritual leaders o mga public officials sa iisang katauhan. Sila ang tagapangalaga ng kautusan at tinitiyak na namumuhay ang bayan ayon sa pamantayan at sa katuwiran ng Diyos. Alam ng lahat, kapag ang dakilang saserdote ay tapat at banal,
malapit ang Diyos sa kanyang bayan. Ngunit kung siya ay tiwali, panganib at kaparusahan ang darating. Kaya sa panahon ng pagsulat ng aklat ng Hebreo, napakalaki pa rin ang impluwensya ng sistema ng pagkasaserdote. Ang templo ay ginagamit para sa mga handog. Isinulat ang Hebreo bago mag-70 AD, bago wasakin ang templo. Pag makikita mo sa chapter 8, chapter 5, makikita mo ang tenses doon. Ang tinutukoy nila na ang pagkasaserdote ay hindi pa obsolete sa panahon ng pagkakasulat ng Hebreo. Mahalaga sa mga Hudyo kung sino ang saserdote at kung anong handog ang tinatanggap ng Diyos. Sa ganitong konteksto, isang makapangyarihang pahayag ang ipinangaral ng Hebreo. Si Hesukristo ang dakilang saserdote. Mas mataas pa kay Aaron at siya lamang ang tunay at ganap na daan patungo sa Diyos. Ngayon, doon sa binasa natin, sa chapter 5 verse 1 hanggang 4, ipinaliwanag dito, paano ba nagiging saserdote ang isang tao? Sinabi sa verse 1 na ang bawat dakilang saserdote ay hinuhugot sa mga tao. Sa verse 4, mababasa natin na ito'y karangalang binibigay ng Diyos. Hindi ang tao ang nagpepresenta ng kanyang sarili para siya ay maging saserdote, kung hindi ang Diyos ang pumipili ng saserdote. Ano ang kanyang gawain? Una, ang saserdote ay tagapamagitan. Verse 1, upang siya ay makapaghandog ng mga kaloob at mga hain naman patungkol sa mga kasalanan. Ang kanyang katangian, verse 2, ay makapagtitiis ng may kaamuan sa mga di nakakaalam at nagkakamali. Yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Kaya nga siya nalilibid ng kahinaan sapagkat siya'y kinuha lang din sa mga tao. Ano ang kanyang kailangan gawin sa tuwing siya'y gaganap sa gawain ng Diyos? Verse 3, at dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa kasalanan, hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. Ilang beses na rin natin, mga kapatid, narinig ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Nabasa natin sa chapter 2 verse 17 yan, na nararapat sa Kanya na sa lahat ng bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdote, maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Sa chapter 3 verse 1, nabasa na natin, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Isipin mo kung sinulat ang Hebreo ay may dakilang saserdote sa templo at sasabihin ng mga Kristiyano, ang aming kinikilalang dakilang saserdote ay si Hesukristo. Talagang uusigin sila ng mga nasa otoridad. Sa chapter 4, verse 14 hanggang 16, 14 hanggang 16, nang tayo'y tawagin ng Diyos na magsilapit na may pagkakatiwala sa luklukan ng kanyang biyaya, sinabing, tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Pero ang katanungan, paano ang Panginoong Hesukristo ay maaaring maging saserdote? Hindi siya galing sa angkan ni Aaron. Hindi siya galing sa pamilya ng mga pari. Subalit, bakit ang Panginoong Hesukristo ay maaaring tawagin at kilalaning saserdote? Sa chapter 5 verse 4, ituloy natin. Ang sino man na hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakilanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek.
Nabanggit na natin, mga kapatid, na kapag sinabing si Jesucristo ay anak ng Diyos, mapatungkol ito sa kanyang pagiging tagapagmana at sa kanyang pagiging hari. Sa lumang tipan, ang anak ng Diyos ay hari at saserdote. Ang Mesaya na darating, hindi lang siya hari, saserdote rin siya. Zechariah chapter 6 verse 13 hanggang 14. Zechariah 6:13 hanggang 14, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang pangalan ay Sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa makatuwid bagay kanyang itatayo ang templo ng Panginoon. At siya'y magtataglay ng kaluwalhatian, at maupo at magpupuno sa kanyang luklukan. At siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan, at ang payo ng kapayapaan ay mapapa sa pagitan nilang kapwa. Nabasa natin na siya ay saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Gaya rin naman ang sinasabi sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ito ay direktang kinuha sa Psalms chapter 110 na binasa ng kapatid natin kanina. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. At pagkatapos kanyang sinabi, sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos at hari ay uupo sa kanyang kaharian, hindi lang upang maghari, kung hindi para mamagitan sa mga anak ng Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay maaaring tawaging saserdote, sapagkat ginampanan niya ang pagtatalagang ito sa pamamagitan ng pagtitiis. Pumunta tayo sa chapter 5 verse 7 hanggang 10. Na siya sa araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya ay anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinangalanan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Sa panahon ng kanyang pagiging tao, ay naghandog siya ng mga panalangin. Lumuha ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos. Kagaya ng mga saserdote na may kahinaan, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo bilang tao na siya rin ay tinukso, kagaya ng normal na tao. Ang kaibahan lamang ay hindi siya nagkasala. Siya ay nanalangin na matupad ang kalooban ng Diyos. Kung ang mga makalupang saserdote ay nangangailangan munang maghandog ng handog para sa kanilang kasalanan bago sila maghandog sa Diyos para sa tao, sapagkat sila ay napapalibutan ng mga kahinaan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita sa atin sa panahon ng kanyang pagiging tao na meron din siyang kahinaan na kagaya ng isang tao. Subalit hindi siya nagkasala, sapagkat siya ay nagnasa na tuparin ang kalooban ng Diyos. At sinabi ng banal na kasulatan na siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Nakita natin sa paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay pinalakas ng Diyos. At sa pamamagitan ng biyayang binigay sa kanya ng Ama, ay nagtamo tayo ng kaligtasan. Sa kabila ng kanyang pagiging anak, ay nakaranas ng pagsunod ang ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng maraming pagtitiis. At dito natin maaalala ang sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 9, na bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao,
at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Sumunod siya hanggang sa kamatayan sapagkat ang kanyang pinakahandog ay ang kanyang sarili. Yun ang pinakahandog ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang sarili. At alam natin sa banal na kasulatan, ito palagi ang nakasulat, na ang sumunod ay mainam sa alinmang sakripisyo. Ang mga tao sa lumang tipan nagsasakripisyo pero hindi sumusunod sa Diyos. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pinakasakripisyo ay ang kanyang buhay na sumusunod at nagpapakumbaba sa Diyos. At ang kanyang magampanan ng kanyang dakilang paghahandog, siya ay karapat-dapat na maging tagapagligtas ng mga nagtitiwala sa kanya. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Nabasa natin yan sa chapter 2, verse 9 and 10. Kundi nakita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-uukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Dahil dito ang Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng Psalms 110 verse 1 and 4, na saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang doktrinang pinag-uusapan natin ay mahirap na doktrina. Ito ang doktrina na sumusubok sa maturity ng Kristiyano. Kahit ang sumulat mismo ay kanyang sinabi sa verse 11, tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Bakit mahirap ang doktrinang ito ituro? Una, sapagkat maraming bagay ang dapat ipaliwanag. Sinabi sa kanya, tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin. Sa buong Biblia, bukod sa Book of Hebrews, maikli at hindi detalyado ang paliwanag sa ibang bahagi ng Biblia patungkol sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo. Si Juan at si Pablo ay sumulat na ang ating Panginoong Jesucristo ay tagapamagitan o tagapagtanggol natin sa Ama. 1 John chapter 2 verse 1, Romans 8:34. Ang mga gawain ito ay mayuugnay sa gawain ng isang saserdote. At ito ay tila talagang aral ng mga apostol kahit nung unang daang taon. Kinuha nila ang konseptong ito, ang doktrinang ito mula sa mga talata sa Lumang Tipan na binasa natin kanina. Pero kung ikukumpara natin sa Book of Hebrews, sa Book of Hebrews lang ipinaliwanag ng malinaw sa patnubay ng banal na Espiritu kung paano naging saserdote ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga implikasyon nito sa ating pananampalataya. Kumbaga nang isinulat ito sa mga Kristiyano noong unang daang taon, dito kauna-unahang isinulat bilang isang kasulatan ang buong pagpapaliwanag patungkol sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo, kung kaya't mahirap saysayin. Pangalawa, dahil sa espiritual na limitasyon ng mga Kristiyanong Hebreo. Ang sabi, maraming bagay kaming dapat ituro sa inyo tungkol sa Panginoong Jesucristo na mahirap sabihin dahil sa kayo ay nagsipagpurol sa pakikinig. Nabasa natin sa verse 11 hanggang verse 14. Sapagkat nang kayo'y nararapat maging mga guro dahil sa katagalan, sa kaluwatan,
ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ni numan ng mga unang simula ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang sa makatuwid doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Ang lubos na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo ay laging nahahadlangan kung ang mga Kristiyano ay nandoon sa estado ng kakuparan sa pakikinig. Pag pinag-usapan ang mapurol na pakikinig, saan natin ito ikukumpara? Maikukumpara natin ito sa pagiging tagapakinig lamang, ngunit hindi tagasunod ng mga salitang kanyang napakinggan. Ikukumpara natin yan sa James 1:19. Anong sinabi? Magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. At pagka itinuloy natin sa verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. At ituloy natin sa verse 25, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig lamang, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ang pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Sa makatuwid, anong ibig sabihin ng mapurol na pakikinig kung ikukumpara natin sa sulat ni Santiago? By the way, makikita mo na ang sulat sa mga Hebreo at ang sulat ni Santiago ay magkakontemporary sa setup ng gobyerno ng iglesia. Ang mapurol na pakikinig ay ang pagiging makupad sa pagsasagawa ng napakinggan. Ito ay pagiging makakalimutin ng mga Kristiyano sa kanilang mga salitang napakinggan mula sa Diyos. Ito ay ang pagiging masuwayin ng Kristiyano. At hindi ito nagkakaroon ng magandang resulta sa kanilang paglago. In fact, ito ay hadlang sa kanilang paglago. Sila ay nananatiling mga sanggol sa pananampalataya o immature. Una, sila ay dapat turuang uli ng simulaing aral. Basics. Sa kabila na dapat sila na ang tagapagturo ng mga baguhan. Pangalawa, sila ay hindi nagkakaroon ng karanasan ng salita ng katwiran. Marami silang nababasa sa banal na kasulatan na hindi talaga nila nararanasan. Tandaan natin na ang pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang theoretical. Hindi lamang diploma sa pader. Ito ay karanasan sa paghubog ng tao na lumakad sa kalooban ng Diyos at gawin ang mabuting gawain ng Panginoon. Ang pagiging makupad sa pagsasagawa ng salita ng Diyos at ang pagiging masuwayin ng mga Kristiyano ay nauuwi na ang kanilang mga pakiramdam, ang kanilang mga instinct, ang kanilang decision making bilang Kristiyano ay hindi nasasanay na makilala ang mabuti at masama ayon sa pamantayan ng salita ng katwiran. Halimbawa, tignan natin sa 1 Thessalonians 5:21 hanggang 22. Sinabi rito, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Hindi sinabing subukin, gawin mo. O hindi. Hindi ka basta-basta maniniwala. Hindi mo basta-basta gagawin. Hindi ka basta-basta magpapabuyo sa tukso. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at pagkatapos ingatan ninyo ang mabuti. At pagkatapos sinabi, kamuhian ninyo ang masama. Romans chapter 12 verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama
at makisanib kayo sa mabuti. Kung ano ang batayan natin sa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama sa ating buhay, saan dapat tayo kumukuha ng batayan yan? Sa salita ng katwiran na maraming Kristiyano na sa kabila ng kanilang katagalan, hindi pa rin nila makita na walang ibang mabuti sa buhay nila maliban sa mabuting salita ng Diyos. Kaya nga, anong exhortation nito sa atin? Chapter 6, verse 1. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Ang exhortation sa umagang ito na binasa natin ay isang panawagan na tayo ay dapat magpatuloy sa kasakdalan. Hindi tayo basta tinatawag na magpatuloy. Habang tayo ay nagpapatuloy, may binubuo ang Diyos sa buhay ng Kristiyano. Hindi tayo basta tinatawagan na magpatuloy upang tayo ay tumagal sa iglesia na hindi tayo nagiging sakdal. At hindi natin naaabot ang maturity na nais ng Diyos sa atin. Hayaan natin na ang pagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ang bumuo sa ating buhay. Ngayon ang katanungan, paano tayo magpapatuloy sa kasakdalan? Una, huwag nang maging paulit-ulit sa mga pangunahing aral ni Kristo. Natural, kahit sa ang gawain, kung may mga bagay na paulit-ulit na hindi natin natututunan, hindi natin maaaral ng mabuti yung mga kasunod na aralin sapagkat nagpapaulit-ulit tayo sa umpisa. Binasa na natin kanina ang verse 1. Tumigil na tayo sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Na huwag na nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral tungkol sa mga paglilinis, sa King James Version, bautismo yan, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan at ating gagawing ito kung ipahihintulot ng Diyos. Nabasa natin na ang mga Kristiyanong Ebreo ay mga matagal ng mananampalataya, subalit kinakailangan silang turuan. Ulit. Ginagawa lamang ito ng mga tagapagturo. Bakit kailangan magpaulit-ulit? Dahil sa hindi nila pakikinig at pagsasagawa ng napakinggan. Sa makatuwid, kailangan sa paglalagay ng pundasyon ay nabubuo sa Kristiyano ang pagsunod kay Kristo. Kailangan nilang maunawaan na hindi na kailangan paulit-ulit ang paglalagay ng mga pundasyon. At ano ang mga pundasyong ito? Binasa natin, pagsisisi, pananampalataya, bautismo, ang mga aral tungkol sa ordinasyon, ang pagkaalam tungkol sa doktrina ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at mga doktrina tungkol sa paghuhukom. Ito ay mga pangunahing aral sapagkat dito mauunawaan ng Kristiyano, matututunan ng Kristiyano ang pinaka-importante sa pagiging Kristiyano. Ang pagsisisi at pagtalikod sa dating buhay, paglakad sa pananampalataya, pag-asa at pagkatakot sa Diyos tungkol sa pagbabalik ni Jesucristo na ating Panginoon. Nakakita ka ng Kristiyano na after 20 years, hindi pa rin niya alam na dapat siyang tumalikod sa dati niyang buhay? Of course, hindi ito itinuro ng mga apostoles na kagaya ng itinuturo sa mga Baptist Church ngayon na Lesson 1, Repentance. Lesson 2, Pananampalataya. Lesson 3, Bautismo. Natural, hindi ganoon ang pagkakaturo ng mga apostoles. Na huwag mong isipin na porkit alam mo na ang mga bagay na yan,
ay meron kang matibay na pundasyon. Malalaman mo ang Kristiyanong may pundasyon kung natutunan niya na dahil Kristiyano na siya, dapat siyang tumalikod sa dati niyang buhay. Malalaman mo ang Kristiyano kung may pundasyon na siya, kung nakita niya na ang kanyang pananampalataya kay Kristo ay wala na siyang dapat ibuhay sa ngayon maliban sa mabuhay sa pananampalataya sa paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. At siya na ang kabuuan ng pagiging Kristiyano. Nalaman natin sa doktrina ng pagsisisi na hinuhugot tayo ng Diyos mula sa kadiliman, na nandoon sa kanyang kamatayan at sa kanyang dugo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. To think of it, na there are Christians na ang tagal-tagal na sa pananampalataya, kailangan mong paalala sa kanya araw-araw at paulit-ulit. Uy, di ba ligtas ka na? Hindi mo alam yon? Na dapat may mga gawain ka nung unsaved ka pa na hindi mo na ginagawa ngayon at nilalabanan mo? Na ang buhay ng Kristiyano ay paglakad sa salita ni Kristo. And then pupunta sila sa simbahan at sasabihin, bakit ba lahat ng kailangan namin gawin ay dapat sa salita ng Diyos? You see, siya yung nagsabi, yung Kristiyano ang tagal-tagal na sa simbahan. Makupad sila sa pakikinig, hindi dahil sa hindi sila nakakarinig. Makupad sila sa pakikinig dahil yung salita na itinuturo sa kanila, ayaw nilang gawin. At sila'y nanatili sa kanilang pagkasanggol. Pangunahing aral din ang ordinasyon. Pagkabagong Kristiyano ka, makikilala mo na sa buhay mo naglagay ang Diyos ng mga tagapanguna. Walang Kristiyano na ambisyo sa buhay makipag-away sa pastor na lumalago. Wala. Kahit sa pamantayan, kahit sa trabaho, pag nilabanan mo ang superior mo, tanggal ka na sa kasunod na araw. Maraming mga estudyante ang hindi pumapasa sa eskwelahan, hindi dahil sa bobo sila, kung hindi dahil sa wala silang respeto sa teacher nila. Hindi nagpapasa ng assignment, late sa oras ng pasok, absent ng absent, hindi nagpapaalam sa teacher. You see, nakita nito na basic na doktrina ang ordinasyon. Walang trabaho dito sa lupa na pagpasok mo sa trabaho, ang unang ituturo sa'yo, respeto mo ang manager mo. Wala. Bakit? Basic yun. Hindi na kailangang ituro na respeto mo ang guro mo sa eskwelahan. Bakit? Pumunta ka doon para matuto. Pero ang mga Kristiyanong ito, sinabihan sila sa Hebrews 13:7 na makinig kayo sa mga tagapagturo nyo. Bakit? Yung hindi nyo pakikinig sa inyong mga tagapagturo, iyan ang dahilan ba't hindi kayo lumalago. Kaya yan mga pangunahing aral na binanggit sa banal na kasulatan. Ngayon, anong dapat nating maintindihan patungkol sa paglalagay ng pangunahing aral? Na ang pagtalikod sa pananampalataya ay nag-uugat sa hindi pagkatuto sa mga pangunahing aral ni Kristo. Chapter 6, verse 4 hanggang 8. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kalangitan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at ang mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at sa kanahiwalay sa Diyos, ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos.
Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ang muling pagtuturo sa mga Kristiyano na hindi natututo sa mga pangunahing aral ni Kristo, sa kabila ng paulit-ulit na pagtuturo, ay nakadepende lamang yan sa kapahintulutan ng Diyos. Sa makatuwid, kung tinuturuan tayo ng pangunahing aral ni Kristo ng paulit-ulit, pasalamatan natin ang Diyos. Sapagkat dumarating ang panahon na ang tao hindi na maaaring turuan ng pangunahing aral ni Kristo. At yan ay nakadepende na lang sa Panginoon. Sa mga una nating pangangaral, sinasabi sa atin ngayon, kung narinig nyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. At bakit ito sinasabi? Mauunawaan natin na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang mga taong itinakwil tungkol sa pananampalataya ay hindi makakapagpatuloy sapagkat mahahayag sa lahat ng tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon, 2 Timothy chapter 3 verse 8 hanggang 9. Maiugnay natin dito ang kahalagahan kung bakit tayo tinatawag ng banal na Espiritu. Na kung maririnig natin ang salita ni Kristo ay huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Importante na habang tinuturuan tayo ng Panginoon at naririnig natin ang Ebanghelyo, tayo ay nagre-respond sa pananampalataya sa biyayang kanyang ibinibigay sa atin. Dapat tayong makinig ng mabuti. Inyong pakatantuin ang mga bagay na inyong naririnig. Dapat nating maintindihan na yung sinasabing mga taong minsang naliwanagan at saka nahiwalay sa Diyos na hindi maaaring baguhin ulit sa pagsisisi ay tumutukoy sa mga taong tumalikod na sa Diyos. Bakit? Sinabi nga minsang naliwanagan. Hindi sinabi na hanggang ngayon naliliwanagan sila. Minsang naliwanagan. At saka humiwalay sa Diyos. Sinasabi na hindi na sila pwedeng ibalik sa pagsisisi. Diyos lamang ang nakakaalam nito sa bawat specific na tao, subalit kailangan itong ipangaral sapagkat katotohanan niyan sa banal na kasulatan. Ang tinutukoy sa chapter 6 verse 4 and 5 ay mga taong tumalikod na dati ay nagprofess ng karanasan sa pagiging Kristiyano. Sumama-sama pa sa gawain. At pag tinignan mo, mukhang nakakaintindi ng katotohanan. Minsan nakapagturo pa sila sa iba. Kaya lang ang dulo nila, tumalikod sila kay Kristo. Maraming nalilito sa mga talatang ito. Dahil diyan sa mga karanasan na inilarawan. Isipin mo, ang ganda ng pagkakasabi, naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. Ay iisipin nating naligtas nga ang mga ito. Kaya lang, hindi natin pwedeng sabihin na tunay silang ligtas. Bakit? Sapagkat sinabi rin sa talata na sila'y nahiwalay sa Diyos. Maliwanag sa banal na kasulatan na ang taong tunay na nasa Panginoong Jesucristo ay hindi mahihiwalay sa Kanya. Sa John chapter 10 verse 28, sinasabi ng Panginoon tungkol sa Kanyang mga tupa at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Romans 8:38 hanggang 39, kahit anong bagay, sitwasyon o nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. May mga nagsasabi pa na ito ay ebidensya, itong mga talatang ito ay ebidensya ng kaligtasan na nawawala. Pero ang tanong, bakit may ganong karanasan sila kung hindi naman pala sila ligtas? Ipinahiwatig sa atin sa verse 7 hanggang verse 8 na ito ay maituturing nating general grace. Ibig sabihin, biyaya na ibinibigay sa lahat ng tao.
Sapagkat ang lupang humitit ng ulan, madalas na lumalagpak sa kanya ay tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon dahil sa kanilang binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay tinatakwil at malapit sa sumpa ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ito ay ang natural ng karanasan ng tao sa mabiyayang pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa lahat. Kagaya ng ulan, walang pinipiling lupa ang ulan. Ganon din naman ang biyaya ng Diyos, ang general na biyaya ng Diyos, ang panawagan ng Ebanghelyo ay para sa lahat. Bagamat naniniwala tayo na mayroong isang epektibong biyaya na nagbabago ng puso ng tao, gayon pa man ang Ebanghelyo ng Diyos ay ipinangangaral sa lahat. Malalaman na lamang natin kung ang tao ay ligtas sa bunga ng kanyang pananampalataya. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Dumating din sa kanila ang salita ng Panginoon. Pumasok din sila sa mga bahay-sambahan. Marami sa kanila nagpabautismo din at nakabahagi sa mga gawain. Sa kanilang konsyensya, naramdaman din nila na sinusumbatan sila ng banal na Espiritu. At huwag na tayong magtaka, sapagkat ang banal na Espiritu, susumbatan niya ligtas at hindi ligtas. Kaya nga't may mga tao na hindi pupunta sa simbahan dahil ang sabi nila, sa tuwing pupunta sila sa simbahan, pinagagalitan sila ng salita ng Diyos. At yun ay totoo sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag dumating ang banal na Espiritu, susumbatan niya ang sanlibutan sa kanilang hindi pananampalataya kay Kristo. Naramdaman din nila na sinusumbatan sila ng salita ng Diyos kapag sila ay gumagawa ng kasalanan at magbabasa ng Biblia. Dahil sa kanilang mga kahirapan, pinangarap din nila na makapagpahinga sa daigdig na ipamamamana ng Diyos sa mga banal. At natural yan sa lahat ng tao sapagkat ang mga tao ay relihiyoso. Kapag tayo ay umaawit, nadadala tayo sa ganda ng mga salita at sa ganda ng tono. Subalit, ano ang bunga na hinahanap? Sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Mukhang banal. Subalit yung kabanalan na itinuturo ng banal na kasulatan, ayaw niyang magpasakop doon sapagkat tinatanggihan niya ang kapangyarihan ng kabanalan sa buhay niya. Sa huli, walang epekto sa kanila ang salita ng Diyos. Kahit pa nakikita sa kapulungan at mapag-iisipan mo, baka ligtas din. Pero sa dulo, tinatalikuran nila si Kristo. Sapagkat yung kanilang mga ipinakita ay normal lang yon sa mga natural na tao. Natural, pagka pinangaralan ka at nasaktan ka, iiyak ka. Pero hindi ibig sabihin, magbabago ka na sa susunod na araw. Tanging sa banal na Espiritu lang ang tao nababago. Sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pagbabago ng puso na ginagawa ng Diyos at hindi sa ating sarili. At makikita mo kaya sila nagkakaproblema sa mga pangunahing aral ni Kristo. Sapagkat isipin mo ang panawagan ng Ebanghelyo, limutin mo ang sarili mo. Diyan palagi nagkakaproblema ang mga Kristiyano sa unang bahagi ng kanilang buhay. Hanggang sa masanay ka na. Subalit maraming hindi nakakalagpas sa ganong sitwasyon. Ipinangaral na sa atin, mga kapatid,
na mag-ingat na magkaroon ng pusong masama sa kawalan ng pananampalataya na naghihiwalay sa Diyos na buhay. Ipinapaalala ko ito sapagkat mas madali natin ito maiintindihan kung maaalala natin yung mga nakaraang pangangaral. Ito ay biblical na doktrina. Basahin natin ang sulat ni Pedro. 2 Peter chapter 2, verse 20 hanggang 22. Pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Mag-pause ka dyan. Ligtas Isipin mo, tinanggap si Kristo, kinilala si Kristo, nakatakas sa sanlibutan, tuloy mo. Ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Isipin mo, plus kang tumatagal sa simbahan, lalo ka nagiging salbahe. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Di mo salita ng Panginoon, buti pa hindi ka nakinig. Buti pa hindi ka nagpakita ng pananampalataya. Buti pa hindi mo narinig ang Ebanghelyo. Kaysa, pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalob sa pusali, ang babaeng baboy na nahugasan. You see, yan yung tinutukoy sa Hebrews. Na ang pananampalataya kay Kristo, nagre-resulta yan ng pagpapatuloy na kung saan tinatawag tayo na magpatuloy sa kasakdalan. Kaysa naman natuto ka maglingkod sa Diyos tapos tinalikuran mo. At kung uungkat-ungkatin natin ang lahat ng problema natin sa buhay Kristiyano, lahat yan mauugat sa pundasyon. Kung paano ba natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng buhay natin. Kung paano natin natutunan sa pananampalataya sa Kanya na ang mga gawa ng laman ay pinapatay. At hindi kinukonsinti na ang salita ng Diyos sinusunod. Na ang tanging paglapit sa Panginoon sa pananampalataya ay sa pagtitiwala sa Kanya sa pananalangin. Sa panahon ng kahinaan, tinatawagan tayo na lumapit kay Kristo. Paulit-ulit. At nakita natin na hindi sila pwedeng turuan ng paulit-ulit. Kaya sinabi kanina, at ito'y gagawin namin kung pahihintulutan ng Diyos. Una, paano mo tuturuan kung tumalikod na? Pangalawa, sa kanila sinabi ng Panginoong Hesukristo, huwag ninyong ibibigay sa mga aso ang anumang banal. Diba? Magturo ka na sa masamang tao, magturo ka na sa lasing, magturo ka na sa adik, pero huwag kang magturo sa Kristiyanong magaling sa Biblia pero lumalakad sa kasalanan. Bakit? Sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong perla sa harapan ng mga baboy. Bakit? Yuyurakan ng kanilang mga paa. Pagkatapos lalapain kayo. Hindi ba ganyan ang modernong Kristyanismo? Ang daming marunong sa Biblia, pero walang pagpapasakop sa salita ng Diyos. At turo tayo ng turo. Hindi sila nababago, bagkus lalo silang sumasama. Lalo silang kinakain ng sanlibutan. Iyan ay realidad na sana sa atin mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Habang inaayos ng Diyos ang pundasyon natin sa pananampalataya, ang ating pagkakatindig kay Kristo, habang sinisiyasat tayo ng Diyos kung tayo ba ay nasa pananampalataya, nawa ay magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating Panginoon. Sapagkat huli na ang lahat pagka matigas na ang puso. Sapagkat huli na ang lahat kapag ang pananampalataya ay nakasalig na sa maling pundasyon, ito ay naghihiwalay sa Diyos. Bakit sinasabi ng Biblia na hindi na sila maaaring baguhin sa pagsisisi?
Bakit yung mga taong nakaunawa ng Biblia at saka tumalikod sa Panginoon ay hindi maaaring ibalik sa pagsisisi? Sapagkat sinasabi, kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. Buti kung hindi mo alam. Alam mo na. Basahin natin sa chapter 10, verse 26 hanggang 29 ng Hebrews. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Buti sana kung walang kasunod. Kasi pwede nating sabihin, mga kapatid, si Jesucristo ay namatay na para sa ating mga kasalanan, hindi na yung mauulit. Kung magkakasala tayo uli, wala nang ibang ihahandog. Period. Hindi, kaso may kasunod eh. Wala nang handog para sa kasalanan, kaya lang isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang problema sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Si Moises yun. Pero higit si Kristo kay Moises. Itinuro sa atin, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol doon sa yumurak sa anak ng Diyos na umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya, isipin mo, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Bakit hindi mo maibabalik sa pagsisisi at mababago sa pagsisisi yung mga nakaunawa na? Subalit humiwalay at tumalikod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang ganong gawain ay pagyurak kay Kristo. Sapagkat yun ay pagpapawalang halaga sa kanyang dugo. Sinasabi mo na ang kasalanan ay napapatawad sa dugo ni Kristo at pinatawad ka niya. Pagkatapos, sinadya mo bumalik sa dati mong buhay samantalang tinubos ka ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo? Uulitin ba natin yan? Mag-uusap ba tayo uli sa Romans Road? Ituturo ko ba uli ang doctrine of justification? Depende na lang yan kung pahihintulot ng Diyos. Kaya mahirap dalhin pabalik yung mga tao na alam ang kaligtasan pero wala sa Diyos. Dahil sa pinaka-core ng pagtalikod sa pananampalataya, pagyurak kay Kristo. Pagpapawalang halaga sa kanyang dugo. Na kung walang dugo ni Kristo, walang bagong tipan. At higit sa lahat, pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Naalala niyong turo ng Panginoon, mga kapatid? Lahat ng kasalanan napapatawad. Isa lang ang hindi. Ang mamusong sa banal na espiritu. Na ipinapangaral sa tao ang salita ng Diyos, hindi niya natatanggapin. Anong sabi ng kanyang isip? Alam ko na yan. Dali lang yan, manalangin ako mamaya. Diba? Naaalipusta ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng kanyang biyaya. Anong sinabi ni Pablo kay Timoteo nung hindi pa siya Kristiyano? Sabi niya, nahabag ang Diyos sa kanya nung hindi pa siya ligtas. Sapagkat lahat ng kasalanang ginawa niya ay ginawa niya sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. 1 Timothy 1:13. Kaya niya nagagawa ang paglaban sa Panginoon sapagkat hindi niya alam. Kaya lang, etong tanong ko sa maraming Kristiyano. Paano kung alam mo na? Pero sinuway mo pa rin. Nanalangin ng Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paano kung alam mo na?
pero hindi ka pa rin naniniwala kay Kristo. At walang halaga pa rin si Kristo sa ating mga buhay. Baka hindi pagpapanumbalik loob ang kailangan natin, ang kailangan natin kaligtasan. Kaya yun ang tiyak na hatol ng Diyos na binasa natin sa verse 7 hanggang verse 8. Maliwanag ang sinasabi sa John chapter 3 verse 18 hanggang 19. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Verse 19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Yan ang hatol ng Diyos. Na sa paulit-ulit na paglalapit sa iyo ng Ebanghelyo hanggang isang araw, manhid ka na sa Ebanghelyo. Na sa pagulit-ulit na pagtutuwid sa iyo na lumakad kay Kristo, isang araw, manhid ka na sa mga salitang yan. Katutulugan mo na lang yan. Sapagkat alam mo na. Pero sinasabi ng Ebanghelyo, ito ang kahatulan. At parito ang ilaw sa sanlibutan. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hindi tinuturo ngayong umaga na ang kaligtasan nawawala. Kung hindi sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga nakay Kristo ay iingatan ni Kristo hanggang katapusan. Kaya nga itinuro na sa atin mula sa chapter 1 hanggang chapter 4 ang pagiging saserdote ni Kristo. Ang kanyang kahigitan. At makakaasa tayo sa Kanya. Pero kahit kailanman, hindi mo pwedeng sabihin sa banal na kasulatan na ligtas ang tumatalikod sa Diyos. Maliwanag yan. Sapagkat mabiyaya ang Diyos. Nag-iingat ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin at hindi yan sa ating mga gawa. Ito ay sa biyaya lamang. Kung kaya't itinuturo sa atin sa buong aklat ng Hebreo, pananampalataya kay Kristo. Pangatlo at huli, sa exhortation ngayong umaga, paano tayo magpapatuloy sa kasakdalan? Verse 9 hanggang verse 12. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, isipin mo, 2,000 taon na ang nakalipas, nararamdaman pa rin natin yung kabigatan ng mga salitang ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinapakita sa Kanyang pangalan at sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Nakita natin na ang sumulat, naniniwala siya sa kaligtasan at umaasa siya sa kaligtasan ng mga Kristiyanong Hebreo. Bakit? Sapagkat merong mga bunga ang kanilang pagkakaligtas. Meron silang gawa at pag-ibig na ipinapakita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Meron silang paglilingkod sa mga banal. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin, nung panahon nila sila'y inuusig. Subalit sila'y nakikiisa sa pananampalataya at nakikiisa sa paghihirap ng mga inuusig para kay Kristo. At nakita ng sumulat na simula nung naglingkod sila ng una hanggang sa ngayon na sinulatan sila, naglilingkod pa rin sila.
Hindi sila kagaya ng mga tumalikod na sa Diyos. Hindi sila kagaya ng mga umiwan na sa gawain ng Panginoon. Kaya sinabi ng sumulat, kami ay naniniwalang lubos na hindi kayo masamang damo, na kayo'y pinagpala ng Diyos. At ang lahat ng itong inyong ginawa ay hindi lilimutin ng Panginoon. Ang tanong ng mga Kristiyano, ba't ganyan ka magsalita sa amin? Ganun pa man. Ganito kami magsalita. Kasi baka yung ginagawa mo noon hanggang ngayon na lang, bukas tatalikod ka na. Ganun pa man may kabigatan ang pagsasalitang ito para hikayatin ang mga Kristiyano na maging consistent. Hanggang katapusan, verse 11. Nagsasalita kami ng mga bagay na ganito, sapagkat ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa. Maaaring marami na tayong maipaglingkod noon, pero anong ginagawa mo ngayon? Anong gagawin mo bukas? Kailangan natin ng mabigat na salita. Bagamat tayo ay may bunga ng kaligtasan, hinihikayat tayo na yung sinimulan nating mabuti sa Diyos ay tapusin natin sa pamamagitan ni Kristo. Ang paulit-ulit na sinabi ng Panginoon sa mga iglesia sa Asia, magsisi kayo at bumalik kayo sa inyong mga dating gawain ng paglilingkod. At huwag tayong maging tamad. Kung hindi lumakad tayo sa pananampalataya. Sapagkat kung naunawaan natin ang pangangaral natin ngayong umaga, ang hindi paglago sa mga pangunahing aral ni Kristo ay maagang sintomas ng pagtalikod sa pananampalataya. Hanggat ang Kristiyano ay nag-i-struggle sa basics at hindi niya alam ang gagawin niya sa tuwing siya ay lumalagpak, hindi niya alam kung paano lumapit kay Kristo, hindi niya alam kung paano manumbalik, niisip niya pa rin yung kanyang gawa at hindi yung gawa ni Kristo sa kanyang buhay, napakalaking tsansa niya na tumalikod sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito ang pangwakas na panawagan natin ngayong umaga. Ang hindi paglago sa pananampalataya ay babala ng pusong unti-unting lumalayo sa Diyos. Hindi biglang nangyayari ang paglayo sa Diyos sapagkat mabiyaya ang Panginoon. Lahat ng mga apostoles, hindi sila tinawag ng Diyos kasi mabuting tao sila. Si San Pedro ay nagsabi, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, simula ngayon mag-aakay ka na ng tao. Lahat sila makasalanan. Si Mateo, publikano. Pero meron sa isa sa kanila na sa kabuuan ng kanilang pagsunod kay Kristo, hanggang sa huli, magnanakaw pa rin. Alam niyo kung sino tinutukoy ko? Si Judas. Na nakasama niya si Kristo. Nakalasap din siya ng kapangyarihan, nakisama rin siya sa mga alagad. Nangaral din siya sa pangalan ni Kristo. Subalit sa huli, ipinagkanulo niya si Kristo. At sinabi ng Panginoon sa kanya, mabuti pa sa kanya, sana hindi na lang siya pinanganak. Ito ay babala para sa atin na tayo ay magsiyasat muli ng ating mga puso. Mamamatay na lang si Kristo, pinag-iimbutan pa niya yung handog ng babae na pabango na binasag sa paa ng Panginoong Jesucristo. Kunwari, nagmamalasakit siya sa mahihirap. Pero ang sabi ni Juan, yung donasyon sa gawain ng Panginoong Jesucristo, kukupitin niya sapagkat siya isang magnanakaw.
Sumunod siya sa Panginoong Jesucristo alang-alang sa pera. At pera lang ang dahilan kung bakit ipinagkanulo niya si Kristo. Sa huli, hindi ko sinasabing imposible ang kapatawaran kay Judas. Pero isang bagay na ng araw ng pagkabuhay ni Jesucristo, hindi niya hinintay yun. Bagkus kinain siya ng kanyang konsyensya at siya ay nagbigti. Samantalang kailangan natin ay pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, magsikap tayong lumago sa pananampalataya. Yung mga dati nating buhay, tapos na yun. Nagkakamali tayo, lumapit tayo kay Kristo. Dumiretso tayo sa pananampalataya sapagkat kinakausap pa tayo ng Diyos ngayon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hindi pa. Meron at meron pang gagawin ng Panginoon sa atin habang naririnig natin ang kanyang salita. Sa mga bisita namin, ang pagiging Kristiyano ay hindi pagkakaroon ng relihiyon. Ito ay ang pananahan ng banal na Espiritu. Na kapag ang tao ay tumanggap kay Kristo, ang kanyang buong pagkatao ay nagiging tahanan ng Diyos. Sapagkat si Jesucristo ay nagbibigay ng buhay. Tinatawag tayo ng Panginoon upang maligtas tayo. Tunay na kaligtasan. Sa buhay ng pagsisisi at pananampalataya, huwag nating hayaang manatili tayong bata sa espiritual nating pamumuhay. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. Mag-ingat tayo. Nakita natin sa karanasan natin at sa karanasan ng iglesia na yung hindi lumalago sa pananampalataya, ang sunod na hakbang nun, pagtalikod na. Hindi na kailangan maulit siya ng maraming beses. Tanda mo na talagang ang Diyos naniningil. Kaya nga nahahabag tayo sa mga nagkakamali. Hanggat maaari, nagpapagamit tayo sa Diyos na magpanumbalik ng mga kapatid natin. Kaya tayo nag-iimbita ng bisita para kanilang makilala si Kristo at sila'y maligtas at maging mga tagasunod ni Kristo. Si Jesucristo ang ating dakilang saserdote. Hindi lamang para sa ating mga kasalanan na tayo'y mapatawad, kung hindi para tayo'y manatili sa harapan ng Diyos. Siya ang namamagitan ngayon sa harapan ng Diyos para sa ating. Habang tayo ay nalilibid pa rin ng maraming kahinaan at maraming tukso, lumapit tayo sa trono ng biyaya sa pangalan ni Kristo. At manatili tayong tapat hanggang wakas. Siya ang pundasyon na hindi matitinag at ang kasakdalan ng ating kaligtasan. Habang bukas pa ang pintuan ng biyaya, lumapit tayo sa Kanya. Magtiwala ng lubos. Paulit-ulit na sinasabi sa atin, huwag nating pagdududahan ng salita ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa pagsunod. Ang mga matatanda sa iglesia, ang pastor, ang mga tagapagturo, hindi yan nandyan para mangibabaw sa inyong pananampalataya kung hindi kayo'y gabayan. Tayo'y may saserdote sa langit, si Kristo, na handang magdala sa atin hanggang sa trono ng Diyos. Huwag nating talikuran si Kristo. Huwag nating pabayaan ang kanyang salita. Sa bawat umaga, una mong hanapin ang Panginoong Hesukristo at siya iyong masusumpungan. Yakapin natin siya ng buong puso ngayon hanggang sa katapusan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Salamat sa pagtulong mo sa amin, Ama, sa mga bagay na mahirap sa isahin.
sa mga komplikadong talata, sa mga komplikadong aral na nagre-rebelde ang aming mga isip at ang aming mga puso, subalit hindi namin maitatanggi sapagkat ito'y nakasulat sa iyong mga salita. Subalit hindi para sa aming ikararapa, hindi upang para masaktan kami, kung hindi lalo kaming magtiwala kay Kristo. Sapagkat kung totoo ang kapahamakan, ay lalong totoo na si Jesucristo ay tagapagligtas. Ang kasalanan ay hindi biro at ito'y madaya. Ang sanlibutan ay hindi lamang basta kalaban, ito ay distraction upang huwag lumaban. Mabuti pa sana kung ang aming mga kalaban sa espiritual na pakikipaglaban ay nakikita naming maliwanag at walang ibang gagawin sa amin kundi kami saktan. Pero paano kung ang pakikipaglaban namin sa sanlibutan, ito ang humihili sa amin? Ito ang lumilibang sa amin. O Diyos, maawa ka sa amin. Ingatan mo kami hanggang sa aming maabot at marating ang trono ng iyong biyaya ng personal. Sa iyong paghahari, ibilang mo kaming tapat kasama ng mga banal at nagtitiwala kami sa iyo. Patawarin mo ang aming mga pagdududa. Yung aming mga pagnanasang sumunod, subalit kami po ay nadarapa. O Diyos, yung pagnanasa na sundin ka, iselyuhan mo sa aming mga puso. Samahan mo kami. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, sa aming mga bisita, at sa mga kapatid namin na nagsisikap na masunod ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong biyaya na ibinibigay sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.